Samantala, tinawag na piraso lang ng papel ang liderato ng Senado ang umano'y report na isinapubliko ng minorya kaugnay ng nagpapatuloy na pagdinig sa anomalya sa flood control projects. Iginiit ni Senate President Tito Soto may tamang proseso sa pagsusumite at pagpapatibay ng isang committee report. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Tinawag ni Senate President Vicente Soto III na simpleng piraso lang ng papel at pang-media lang ang minority report na isinapubliko ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos mula sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayon kay Senator Soto, walang anumang value ito, lalo na kung hindi naman natalakay sa plenaryo. Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Napakarami ng committee report na namatay sa committee. Doon sa floor, doon iti-take up yun at ipapasa. Ang committee report, ipapasa on plenary. Pag napasa on plenary, then that's the time na may value yan. Ang ibig sabihin ngayon yan, that's the time that it is sent to the Ombudsman, it's sent to the DOJ. Giit pa nga ni SP Soto, kahit pa isinumite ito sa kanyang opisina, may tamang proseso kung saan ito dapat isumite at dapat hindi uunahan ng mismong Blue Ribbon Committee report. It's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Matatandaan na sa minority report, tinutumbok nito na dapat kasama si dating Speaker Martin Romualdez sa iimbestigahan dahil bilang liderato noon ng Kamara, hindi siya dapat absuelto. Pinakakasuhan din ang 17 iba pang kongresista, kasama din sina Senator Joel Villanueva, dating Senator Nancy Binay at iba pa. Kabilang din ang mga kontratista at mga dating engineer ng DPWH. Kung talaga anyang dismayado ang minorya ng Senado sa pagdinig ng Blue Ribbon, ay dumalo sila sa pagdinig, lalo na kung may mga puntos sila na gustong idiin. Kulang na oras eh. Kaya nga sa susunod, umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Si Senator Risa Hontiveros naman kumpiyansa pa rin sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Naniniwala siya na kung may hirit pa ang minorya, maaari pa itong pag-usapan sa mga susunod na pagdinig. Si Blue Ribbon Chair Senator Ping ay kayang-kayang at substantively ma-address yung anumang issues tungkol sa pagkondukta ng hearings ng Blue Ribbon na I have been very satisfied to participate in and will continue to participate sa mga hearings na ito. Kung meron mang nakakagulat sa pagdinig ng Blue Ribbon, ito ay ang hirit ni Curly Discaya na ninakawan sila. Giit pa nga ni Hontiveros, ilabas nila ang ledgers na hinihingi sa kanila at ilatag ang dati nilang inamin na nagsimula pa silang tumanggap ng malaking pera mula sa flood control projects noon pang 2016. Tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect. Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila. Si Senator Bam Aquino naman, matapos ang pagdinig ng Blue Ribbon hinggil sa maling grid coordinates, dapat anya balikan ng DPWH ang 421 na pinaniniwala ang ghost flood control projects at ipaliwanag kung saan nagkamali sa kanilang inspeksyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa kapapasok na balita, kinuha na ng Department of Justice ang kustodiya ni dating DPWH officials Henry Alcantara mula sa Senado. Eksaktong 12:51 p.m. kinuha si Alcantara na nakasuot ng bulletproof vest at hard hat. Bago naman isakay sa sasakyan, dumaan muna si Alcantara sa medical checkup. Hindi na idinetalye ng DOJ kung saan dadalhin si Alcantara pero ang Witness Protection Program na ang hahawak sa kanya.